Nagsimula ang kwento kung saan ay ipinakita ang isang matandang lalaki na ginugupit ang mahabang buhok ng isang babaeng patay, at pagkaalis ng matandang lalaki ay biglang dumilat ang mga mata nito, pagkatapos ay makikita naman natin ang isang tindahan ng mga wig kung saan ay pinapatakbo ito ng isang babae na ang pangalan ay May kasama ang kanyang mga magulang, masipag at nagsusumikap si May sa kanyang trabaho at mayroon din siyang isang nakababatang kapatid ngunit pasaway naman ito. Isang araw ay umalis ang kanilang mga magulang kaya't naiwan ang dalawang magkapatid sa bahay. Pagkatapos ay may dumating na isang babae at nagbenta ito ng isang magandang buhok kay May, ngunit habang nasa lapag ay makikitang gumagalaw ang paper bag na pinaglalagyan ng wig kaya't tinahulan ito ng aso. Pagkatapos ay kinuha ito ni May at nilinis niya ito at ginawang isang wig, ngunit habang sinusuklay niya ang wig ay makikita ang isang kamay na papalapit sa kanyang likuran, nang maramdaman ay nilingon niya ito sa likuran ngunit wala naman siyang nakita, samantala ay bumaba ang kanyang kapatid na si Mint at sinabi nito sa kanya na pupunta ako sa isang party ngayong gabi at huwag mong ilalak ang pinto dahil uuwi din ako mamaya. Tinapos na ni May ang wig at pagkatapos ay isinarado na niya ang kanilang shop. Ang tindahan nila ay nasa loob ng kanilang bahay at dahil gabi na ay naghilamos na si May bago matulog, pagtingin niya sa salamin ay nakita niya na nagdurugo ang kanyang ilong, kaya't uminom siya ng gamot upang tumigil ito, at nang magbara ang lababo ay nakakita siya ng isang bongkos ng mga buhok sa strainer nito, at nakarinig din siya ng mga boses na nagmumula sa tubo ng lababo. At nang tingnan niya ang butas ay natakot siya nang bigla niyang nakita ang isang kamay na lumalabas na tila kamay ng isang patay, ngunit bigla siyang nagising at isang panaginip lang pala ang lahat. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga ingay sa labas at dumating lang pala si Mint at ang mga kaibigan nito. Pumalik na ang mga ito sa rooftop upang mag-party doon, at habang nagpa-party sa itaas ay bumaba ang isang kaibigan ni Mint at kinuha nito ang isang wig sa tindahan, at sinuot nito ang wig habang pinaglalaroan. At ito pala ang wig na inaayos ni May na ipinagbili ng babae kanina, kaya't nang makita ay pinagalitan siya ni May at sinabing ibalik niya ang wig sa tindahan. Nag-away silang magkapatid at sinabi ni Mint na bakit mo pinapagalitan ang mga kaibigan ko. Samantala nang ibalik ng kaibigan ni Mint ang wig ay biglang may lumabas na isang kamay ng patay sa wig at pagkatapos ay pinutol nito ang kanyang ulo. Nang marinig nila Mint ang pagsigaw ng kaibigan ay agad silang nagtatakbo pababa sa hagdan kung saan ay nakita nila na napugot na ang ulo nito, kaya't natakot silang lahat at agad nagtakbuhan sa labas upang makatakas. Ngunit nang dahil sa pagmamadali ay nasira nila ang lock ng shutter kaya't hindi na sila nakalabas. Pagkatapos ay bumalik ulit sa loob ang kaibigan ni Mint upang kumuha ng ibang susi, ngunit nang makita nila ang kaibigan ay biglang may lumabas na isang kamay sa tiyan nito at pagkatapos ay biglang humagas ito sa pader at namatay, at nagtatakbo sila May sa rooftop kung saan ay nakita ng lalaking kaibigan ni Mint ang babaeng patay, at itinulak siya nito sa mga pakong ginagamit nila May sa mga wig kaya't namatay din ang lalaki, kaya't sila May at Mint na lang ang mga natitirang buhay. At pagpasok nila sa loob ay sinabi ni Mint kay May na dito ka lang at tatawag lang ako ng tulong sa labas, ngunit biglang lumabas ang babaeng multo at inilak nito si May sa thermal na pinagpapatuyuan ng mga buhok. Habang pinipilit buksan ni Mint ang pinto ay itinodaw ng babaeng multo ang temperature ng thermal. Pagkapasok ni Mint ay hindi niya magawang mabuksan ang pinto ng thermal upang mailabas si May, pagkatapos ay biglang sumabog ang thermal dahil sa sobrang init nito. Kinaumagahan ay dumating na ang kanilang mga magulang, at nang tawagin sila ni Mint ay hindi siya naririnig ng mga ito. Ilang sandali ay lumabas si May at inakap nito ang kanilang ina, at pagkatapos ay nakita ni Mint na may nakasaksak palang basag na salamin sa kanyang tiyan at nalaman niya na patay na pala siya, pero patay na din dapat si May dahil sa pagsabog ng thermal kanina. Ngunit makikita natin na biglang namuti ang mga mata ni May habang yakap-yakap niya ang kanyang ina, ibig sabihin na nakasanib na ang kaluluwa ng multong babae kay May kaya't ito ang dahilan kung bakit walang nangyari sa kanya. Makikita sa simula ng pangalawang kwento ang batang lalaki na si Tos, nagtatrabaho siya sa isang punerarya upang magbantay ng mga patay. Isang araw ay pinapunte siya sa isang bahay upang bantayan niya ang mag-asawang namatay. Ang duty ni Tos ay ang magstay sa bahay ng isang linggo upang bantayan ang bangkay ng mag-asawa, dahil mayroong ritual ang pamilya ng mga ito na kailangan ilagay muna ang patay ng isang linggo sa bahay. At kailangang alayan ito ng paborito nilang mga pagkain sa harapan ng kanilang mga picture upang magkaroon ng kapayapaan ang kanilang mga kaluluwa. Isang gabi habang natutulog si Tos sa kanilang kwarto ay biglang umikot mag-isa ang isang figurine. Kinaumagahan habang nagluluto ay nakarinig si Tos ng mga boses sa kwarto kung nasaan ang mga kabaong, at nang tingnan ay nakakita siya ng isang butiki na pumasok sa loob ng kabaong ng asawang babaeng namatay, at nang buksan niya ang kabaong upang tanggalin ang butiki ay nakita niyang pumasok ito sa hita ng babae, at nang kapain niya ang butiki sa hita ng babae ay biglang dumikit ang kabaong ng asawang lalaki na tila pinipigilan siya nito.
Kaya't natakot si Tos at nagpunta na lang siya sa kabilang kwarto at nakakita siya ng isang camera at isang VCD doon. Nakita niya sa camera ang mga picture ng babae kung saan ay nakatali ito, at naisip niya na maaaring sinasaktan ito ng asawang lalaki at pagkatapos ay biglang may kumatok sa pinto, at nang tingnan ay nakita niya na may nagtali ng pinto at nang sundan niya ang tali ay nakita niya ang isang babae na tumatawag sa kanyang harapan, at pagkatapos ay bigla itong hinila ng asawa nitong lalaki. Pinagbantaan nito si Tos at sinabing kung mahal mo ang iyong asawa ay lumayas ka sa pamamahay namin. Pagkatapos ay nagising si Tos at isa lang pala itong panaginip, at biglang nagplay ang VCD nang magising siya kung saan ay napanood niyang binubugbog ng husto ng asawang lalaki ang babaeng iyon habang nakagapos, kaya't naisip ni Tos na napakasama ng asawang lalaki at pagkatapos ay nagpunta siya sa kwarto at nakita niyang nakabukas ang kabaong ng asawang babae, kaya't nagalit siya sa lalaking asawa at inihiwalay niya ang kabaong nito, at pagkatapos ay inilagay niya ito sa isang templo at tinalian niya ito ng isang sinulid, at unti-unti niyang hinubaran ang babae at nakita niya na ang sinulid na nakatahi sa leeg nito ay ang sinulid na nakita niya sa kanyang panaginip. At simula noon ay palagi nang binabantayan ni Tos ang bangkay ng babae at isinasama niya ito kahit sa kanyang pagtulog, at habang natutulog ay narinig niya ang boses sa kwarto kung saan niya inilagay ang kabaong ng asawang lalaki, at laking gulat niya nang makita niyang bukas ang kabaong at nawawala ang bangkay nito, at pagbalik niya sa kwarto ay nawawala na din ang bangkay ng asawang babae. At inakala ni Tos na ang kaluluwa ng asawang lalaki ang may kagagawa ng lahat ng ito, pagkatapos ay hinila si Tos ng isang kamay sa ilalim ng kama at sinaksak siya nito ng isang basag na figurine sa kanyang paa, kaya't nagdugo ang kanyang paa at nakita niya ang asawang lalaki sa kanyang likuran. Pagkatapos ay nakita ni Tos ang isang pangitain na itinali ng asawang lalaki ang babaeng iyon dahil gusto nitong magpakamatay. At dahil sa pakiusap ng babae ay pinakawalan siya ng kanyang asawa, ngunit kinuha nito ang babasaging figurine at nilaslas niya ang leeg ng kanyang asawang lalaki, at pagkatapos ay nilaslasan din niya ang kanyang sariling leeg kaya't namatay silang dalawa. At ang lahat pala ng nangyayari sa bahay na iyon ay kagagawa ng kaluluwa ng asawang babae, kaya't nang malaman ni Tos ang katotohanan ay sinubukan niyang tumakas sa bahay ngunit nakita niya na 3:00 na pala ng umaga, at nang tatakas na siya ay bigla siyang sinikil ng babae kaya't nawalan siya ng malay, at nang magkamalay ay nakita niya na nasa loob na siya ng kabaong ng babae, kaya't nagsisigaw siya ng malakas at nagpumilit na lumabas ngunit nakaupo naman ang babae sa ibabaw ng kabaong. Ayaw niyang palabasin si Tos at maaaring gusto niyang gumanti kay Tos dahil pinagsamantalahan siya nito. Ang ikatlong istorya ay pinamagatang OT kung saan ay makikita natin ang isang babae na nagtatrabaho sa office sa kalagitnaan ng gabi pero ang totoo ay nagfa-Facebook lang pala ito, samantala ay may 2 employees ang papauwi na pagkatapos ng kanilang overtime. Ngunit nang makarating na sila sa elevator ay biglang may lumitaw na halimaw sa kanilang harapan kaya't nagsisigaw ang dalawa ng dahil sa takot, at biglang nagpatay sindi ang mga ilaw at computer sa office kaya't nagtatakbo sa takot ang babae kanina. Samantala ay makikita naman natin ang 2 lalaki sa office at ito ang kanilang mga boss na nananakot sa kanila. Tinatakot nila ang mga empleyado dahil sumusweldo ang mga ito nang walang ginagawa kapag nag-o-overtime, at ginagawa nila ito upang maturuan ng leksyon ang kanilang mga empleyado, ngunit ang inaakala naman ng mga empleyado na pinaglalaroan lang sila ng kanilang mga boss, at pagkatapos ay nagpaalam na sila sa mga ito. Pagkaalis ay naiwang nag-iisa na lang si Boss T sa office habang bumili naman si Boss Karen ng pagkain sa labas. Pagkatapos ay nakarinig ng mga boses si Boss T sa kabilang kwarto, nang tingnan ay nakaramdam siya na parang may anino ngunit nang buksan niya ang ilaw ay wala naman siyang nakita, ngunit nakita niya na gumagalaw ang ref at pagkadating ni Boss Karan ay tinanong siya nito kung bakit siya natatakot. Sinabi niya na nakita niyang gumagalaw ang ref kanina, nilagay ni Boss Karan ang pagkain sa ref ngunit wala naman siyang nakita. Pagkaalis ni Boss Karan ay biglang may lumabas na isang mangkukulam sa ref, kaya't natakot si Boss T at nang magtatakbo siya kay Boss Karan ay nawalan siya ng malay nang makita niyang naging isang halimaw na din ito, pero ang totoo ay pinaprank lang pala sila nila Boss Karan at ng 2 mga employee kanina, ngunit hindi na nagising si Boss T kaya't natakot silang tatlo. Nag-iiyak ang babaeng employee at sinabi ni Boss Karan na ako na ang bahala dito at tandaan niyo na huwag niyong sasabihin ito kahit kanino, at pagkalapit ng babae kay Boss T ay bigla siyang hinawakan ng kanyang boss, at lumalabas na pinaprank lang din pala sila nito. Samantala ay hindi pa din bumabalik si Boss Karan at nang puntahan nila ito sa office ay nakita nilang nakabigti ito, ngunit isa din palang prank ito kaya't galit na galit ang dalawa dahil tila sumusobra na ang mga nangyayari. Habang papauwi ay sinabi ni Boss Karan sa lalaking employee na kunin ang susi sa isang kwarto, ngunit laking gulat ng lalaking employee nang makita niya ang patay na si Boss T sa sahig,
At pagkadating nila Boss Karan ay na-shock din sila nang makita nila ito at nagtataka sila na patay na pala si Boss T at sino ang kasama nila kanina. Pagkatapos ay nakita nila sa labas ang paang lumalakad ni Boss T, kaya't nagtakbuhan sila ngunit biglang nawala ng kuryente. Sinabi ni Boss Karan sa dalawa na kunin ang susi sa kwarto ngunit natakot na naman ang mga ito nang makita nila ang bangkay ni Boss Karan, ibig sabihin na namatay na din pala ito nang magbigti ito kanina, at nang dahil sa takot ay dagling bumaba sa hagdan ang dalawa sa halip na sa elevator. At lumalabas na mga goma lang pala na kamukha nila ang mga bangkay na ginamit kanina ng dalawa, at pagsakay nila sa elevator ay nakita nila ang dalawa nilang employees, at nagsorry sila sa dalawa dahil sobra nilang pinaglaruan ang mga ito kanina, ngunit hindi pa din kumikibo ang dalawa, at pagpatak ng 3:00 ng madaling araw ay biglang tumawag kay Boss T ang gwardiya ng building, kung saan ay sinabi nito na namatay ang dalawa nilang mga employee dahil nahulog ang mga ito sa hagdan at kinuha na ng ambulansya ang kanilang mga bangkay, at namatay ang dalawa dahil nadulas ang mga ito sa pagbaba sa hagdan ng dahil sa sobrang takot, ibig sabihin na kaluluwa lang pala ng dalawa ang nakasama nila sa elevator. Alam nila Boss Karan at Boss T na wala nang makakapagligtas pa sa kanila nang makita nila ang multo ng dalawa, ibig sabihin na pinatay na din sila ng mga ito habang bumababa ang elevator. Anong pinakagusto mo Lod sa tatlo nating mga nakakatakot na kwento ngayon? Paki-comment mo naman sa ibaba. At dito na po nagtatapos ang ating nakakakilabot na movie. Huwag mo po Lods kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood mo Lods, God bless.